Anong itsura na niya yun? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po, hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po. Kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa'yo. Nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. Ano po nagdala? Yung relative po. Relative, hindi po yung mga Ruiz. Yes po, sir. Ito yung na-rescue na, nakatakas na. Yes po, Your Honor. Ayun. Maria P. Guillermo Villar. Nandito po kayo? Yes po. Sino si Danica Jerlyn Garcia Ruiz? Anak po siya ni Ate Franz po, tsaka ni Kuya Jerry. Apo. Ilang taon na to? Hindi ko po alam eh. Kasi hindi ko po siya natatanong kung ilang taon po siya. Hindi, pero sa itsura. Nasa 18 po. Kasi grade 12 na po siya. Graduate po ng grade 12. Grade 12. Hindi siya nakatira sa Mindoro, nakatira siya sa Batangas City. Opo. Bakit? Bukod na nag-aaral? Kasi po nag-aaral sa Lyceum. Ito yung gustong ipatawag at narinig naman ni Asek Dumlao ni Senator Estrada na 18 anyos na sa ngayon naninirahan bukod, may sariling bahay sa Batangas City. Opo, naupa po. Apartment. Pa sa Batangas City. So hindi ito talaga batang musmos na kailangan ng guardian, may sariling discretion na at naninirahan ng bukod. At noong Mayo taong ito, dinala sa inyo si Manang LB. Opo. Dinala, sino naghatid? Si Kuya Jerry po. Jerry, pwede mong ituro? Nandito ba yung Jerry? Sino ba ang Jerry? Ruiz po. Ang Pablo Ruiz at Jerry, isa yon. Nickname niya, hinatid. Opo. Hinatid si Manang LB sa bahay ni Jerlyn Garcia Ruiz na anak. Opo. So dinala siya doon para magpagamot, para magpagaling, Para ipagamot po. para ipagamot. Kasi ano itsura na niya yun? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Yung ngayon, papagamot sana saan? Sa Batangas City? Saan? Diyan natin po sa Batangas City. Sa Batangas City. Matanong ko po si Dr. Nico Valentino Magalona, meron ba hong attempt sa inyo na dalhin ang isang nagngangalang LB Vergara para ipagamot? Sir, dumating lang po yung patient sa ER. Ako po yung duty. Ito pong dinala sa inyo ay nitong may kaso na o noong Wala pa po, sir. itong Mayo po, yung Mayo 2023. Initial po is June 29 po, sir. Nakita ko po siya sa June ano po? June? 29 po, sir. June 20, anong year po? 2023 po, sir. 2023. Sino po nagdala? Yung relative po. Relative, hindi po yung mga Ruiz. Yes po, sir. Yes, Ito yung na-rescue na, nakatakas na. Yes po, Your Honor. Ayun. And requested po for medical legal po, sir. Requested for medical legal. So ikaw, Maria P. Villar, kasambahay ka din sa mga Ruiz doon sa bahay ng anak. Opo. So kung saan natutulog si LB, doon ka rin. Opo. Magkasama kayo. Ano naikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababanggit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Jerry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So anong sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo. Nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So, Senator Estrada and members of this committee, it would show that when LB Vergara was transferred apparently for medical assistance to a place in Batangas City to a member of another Ruiz, the member of another household of the Ruiz family, she was also asked to continue the same work as a household helper. Nagwawalis-walis, ano pa? Tulong din magluto. Hindi na kasi bulag na nga siya. So, Minsan po naglalampaso. Siya po ang may gusto nun. naglalampaso. So, umalwan-alwan yung trabaho mo. Maaluwa naman po sa dya. Nabawasan. So, ang trato sa kanya bilang kasambahay din ng mga Ruiz.
Opo. So nagtrabaho siya doon. Tapos meron pong binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Caloocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po, hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos, minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro. So nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lu po at saka si Ate Gloria. Teka, ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparing kanina, di ba? So, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Tsaka pa lang nakaalis. 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung nitong, kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madalit salita, nung dumating sa Batangas City si LB, hanggat siya ay makuha ng kanya mga kamag-anak, yung Baby Lu at anong pangalan ng isa? Gloria po. Gloria, ganong katagal? Bali po nakuha na po si Ate LB ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000. Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo. Nasa kapatid na po si Ate LB. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po kasama ako. Nalaman nung inaabot yung 20,000. Pero ganito ang tanong ko, ganong katagal simula nung dumating sa Batangas City hanggat makuha uli ng kanya mga kamag-anak si Manang LB? Bali po nakuha po si Ate LB ay 28. Hindi, ganong katagal nga nanirahan. Bali umabot din po ako ng 3 months. March 16 po ako nag-start. June 30 po ako nakauwi. Hindi, si Manang LB, ganong katagal tumira sa Batangas City? 1 month po, mahigit. Mahigit isang Opo. buwan. Mahigit isang buwan. So siya ay naging tumulong-tulong din, nagwawalis, hindi na ipagamot. Hindi po. Binigyan ng sweldo sa Batangas City? Hindi po. Hindi rin binigyan. So nung dumating yung mga kamag-anak, nagpasalamat sa iyo at ikaw ang nag-post sa Messenger, kaya siya nakupkup muli, nakuha na rescue. Yes. Dumulog kayo sa Batangas City Police? Hindi po. Hindi rin. Dumulog kayo sa barangay? Hindi rin po. Ninenervyos ba nun si Manang LB? Nag-iiyak lang po siya. Nag-iiyak dahil baka balikan siya nung amo o ano? Hindi ko po alam. May trauma pa, ganon, ninenervyos. Opo. Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po. Kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nag-iipon pa ng pampagamot. Sila Ate Franz po at saka si Kuya Cherry. Natanong ko kahit sino po ang sumagot sa inyo, hindi, dinala nyo sa Batangas para ipagamot, pero hindi naman maipagamot kasi mag-iipon pa ng pampagamot. Totoo po ba yan? Yes, Your Honor. Kasi po, nagdi-deliver lang po kami ng sibuyas. Tapos nung inutang yung sibuyas namin, hindi kami nabayadan. Pero po, Your Honor, June 27, kinausap ko ang Ate LV nung gabi. Sabi ko po, Ate LB, pasensya ka muna, pahintay-hintay muna, maniningil lang ako sa napautang kong sibuyas, tapos ipapagamot kita. Ang sabi po ng Ate LB, yan alam mo Ate LB, ang sabi ko sa iyo, diga po, sabi mo sa akin, sige te, padala mo lang ako ng damit, tapos allowance. Diga po, biniro pa po kita, magkanong allowance gusto mo te? Diga sabi mo po, kahit 1,000 lang, 100 lang, pambili ko lang ng merienda. I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpang salaysay ni Miss Maria P. Guillermo Villar. Nabasa nyo na ho? May kopya kayo. Hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa po. Wala pa. Kasi sinabi nyo, kinausap nyo si Manang LB June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ni Miss Maria P. Villar, noong June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede ay tulungan siya. Makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lu. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Maria P. Villar na nakiusap sa iyo si LB
natulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni Mrs. Ruiz, noong June 27 din, kausap niya si LB na kahit 100 pesos ay bigyan. Pang-allowance daw po. Ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Yung Si Maria Villar o si Franz Ruiz? Sa Ate Maria po, Na nakiusap ka na na pakihanap po yung mga kapatid ko. ayun. So si Mrs. Ruiz nakausap mo ba noong June 27? Sa iyong- Hindi po. na kahit daw 100 bigyan ka? Hindi po. Ay, hindi totoo 'yon. Si JR Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa iyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanyang sinumpaang salaysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung bago matulog siguro, o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dudong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So, mga 2021, 2022. Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda. Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi- ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko na punta. Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Taga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to the... Pero si Dodong lalaki to. Yes, Okay. yes, Your Honor. But the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa iyo. Ayan oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM?
Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung pong si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo, hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon Itong si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo, Sinaktan din? opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din, lalaki pare. JM ba, babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki, sinaktan din ito. Nino? Sino Yung- nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang Ulit- pong Ulitin ko. sinasaktan. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR. Dodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo.